katingala mga amiga ko nga wala na ko mag-video kung giunsa na ko paghimo ang pagtimpla ang do. So ako ra isulti diri. Ang pagtimpla gud ani kuan duha ra ka cup og tunga nga flour, usa ka teaspoon na usa ka teaspoon pod nga sugar, usa ka teaspoon nga ng baking powder. Tapos nilagyan ko ng itlog para masarap siya at kunting dalawang kutsarang gatas. Pwede din hindi lagyan ng gatas kasi siopaw yan eh. Pwede walang gatas. Ako gusto ko may gatas kasi. Tapos yung tubig niya 3/4 cup lang na aligamgam. Ayan. Ginawa ko yung dough. Gihimas-himas ko yon. Tapos kung nihimas-himas na mga 10 minutes, tinakpan ko muna siya. Pagkatapos ko siyang natakpan, 1 hour. Mga 1 hour. Tiningnan ko na siya. Nagtubo na after 1 hour. Kaya ito ginawa ko ng ganyan. Yung paghulma. Pero bago ako naghulma, nagluto din ako ng itlog, nilagang itlog. Tapos ginisa ko ng bawang tsaka sibuyas. Gitimplahan ko ng paminta, toyo, asin, lagyan ko ng bitsin, konti, tapos oyster sauce, para may sauce naman siya konti. Tapos ang paraan ko lang, hinaluan ko lang din ng ketchup, kasi wala na akong lagyanan ng ketchup para itusok-tusok ba. Alam mo yung tusok-tusok mga amiga? Bago mo kainin yung siopaw, di ba? Mayroong itusok doon na lalabas yung Hindi ko kasi alam anong pangalan nun eh. Yung lagyanan ng ketchup para diretso lang siya pasok sa loob ng siopaw bago kainin. O kaya sa akin lang, wala man yun. Wala ko ng ganun. Nalagyanan ng ketchup. Hinaluan ko na siya ng ketchup bago ko binalot. Ayan, ganyan lang ang siopaw. Madali lang siya gagawin. Pagkaluto na yung karne, manok, pagisa ko, na siya, hiwa-hiwa ko na din yung itlog na nilaga. Pero alalahanin nyo guys, remember talaga na yung itlog, parang insakto siya pagkaluto. 18 minutes talaga siya mula magkulo. 18 minutes siya or 17. Yan. Maganda yan pagkaluto na nilagang manok. Tapos wala man ako yung papel guys na para ilagay sa siopaw na nahulma. Dahon saging na lang nilalagay ko. Kasi maraming dahon saging dito sa amin. Tapos pasensya na kayo, nagkamay lang ako kasi hand gloves pa ako dyan wala akong hand gloves para pangluto. Ang hand gloves ko lang dito mayroon yung para panglinis. Malinis naman yung kamay ko mga amiga. Malinis yan bago ako nagawa dyan. Bagong ligo, hindi nga nakasuklay, hindi nakabalot ng buhok kasi kami lang kakain. Pero sa sunod pag magbinta na ako syempre mag hand gloves ako, hair net para naman yung bibili hindi sila dumihan. Kailangan talaga malinis. Pero ito, malinis man din ito. Iniingatan ko na wala siyang dumi tsaka buhok. Tapos nung dumating na ako dito sa Pilipinas mga amiga ko, hindi naman nangalagas ang buhok ko. Hindi na nangahulog. Okay na ang buhok ko dito. Kaya ito, inimas-himas ko siya hanggang maluto. Magtubo siya. Tapos habang ako dyan,
nagpakulo na ako ng tubig doon. Yung asawa ko lumapit asawa ko sa kusina. Tinitingnan niya yung niluto ko. Tapos may binigay ako sa kanya na kutsara, tinidor, tsaka plato. Kasi gusto na siyang kakain. Gusto na siyang kumain. Ganyan talaga ang obligasyon nating asawa. Pag gusto nang kumain ng husband mo, ayan, sirban, bigyan mo pa ng kailangan sirbihan. Ayan. Nilagyan ko ng itlog. Yung karne nga niluluto ko. Basta wag lang ninyong maalat ng pagtimpla. Katamtaman lang. Para pagkain nyo guys, di naman maalat. Tapos tingnan nyo lang sa description guys kung anong hindi ko nabanggit na halo doon sa sa dough. Kasi mayroong hindi ako nabanggit doon. Kaya ilagay ko sa description ko kung gustong magluto ng siopaw. Mayroon dyan. Pero nagawa ko ng siopaw doon sa Saudi. Iba din yun. Maraming yun. Kasi kompleto doon na iba't ibang klaseng sauce. Yung sa akin dito, oyster lang ginamit ko, tsaka toyo. Tapos may sugar konti, may hinalo ko dyan sa karne na ginisal. Tapos kasi konti lang yung manok ko guys, dinagdagan ko ng corn beef. Masarap din, masarap ang corn beef. Ilalagay sa siopaw. Corn beef na 2 lata. Mayroon naman akong giniling na karne pero matigas kasi sa freezer. Ayoko ihalo yun. Ibang hinalo ko corn beef lang tsaka manok. Pasensyaan nyo na yung buhok ko guys. Bitay-bitay, hindi pa nasuklay dyan. Tapos hindi naman yan nakaano doon sa sa dough. Kasi malapit na matapos yan konti na lang siya. Tapos alam niyo mga amigo, habang nagagawa ako dito sa yung siopaw, nagahulma, nagyainit din ako ng naglaga din ako ng pang spaghetti. Kasi handa ko to para New Year namin. Lang 3 putahe lang ginagawa ko kasi kami lang 3 ng mag-ama ko. Ang 2 kong anak bukas pa sila uuwi. Kasi ngayon mamayang gabi pa to. Alas 12 kakainin. To siya panghanda ng New Year. 31 pa ngayon. Mamaya mga 12/1 na 2025 na. Pero dinamihan ko kasi pagbukas na magpunta na yung apo ko, mga anak kong 2. So kakain din sila. Saka din ako magluto bukas dagdag pag bukas na para hindi mapanis. Ayan. May tinitingnan ako doon. Yung tingnan ko yung yung nilaga kong spaghetti. Yung naluto na ba siya?
tuloy pa rin ang hulma. Kasi mayroon pa siyang mga dough tsaka yung palaman. Kailangan siya maubos at saka pa ako magluto para sabay-sabay na ang lahat. Tapusin ko muna lahat. Pasok. Lagyan ng mga karne, itlog. Yan. Kasi yung buko kanina nga nag-ano doon pasok sa kasirola, wala na yung laman ng dough. Inaano ko na, ginapurma ko na circle lahat para pareho ang kalaki niya ba, yung quantity niya, ano yung shape niya ba, shape, para magkapareho. Nakita sa asawa ko na busy ako. Alam niya nagluto pa ako ng ng pang-spaghetti. Tinitingnan din niya. Ginastir din niya. Nag-alala din siya ba? Tinitingnan din niya kung niluluto ko doon. Ayan. Iluto na sana niya. Isabi ko wag na muna. Kasi isabay ko na lahat. Yan, binalik niya. Hindi pa ako nakasala ng init tubig para sa siupaw kasi kailangan pa kunin ko yung steamer. Yan, hinulma ko pa siya kasi pag once na lumabas yung palaman niya guys, may mantika kasi siya, hindi na masyado siya dumidikit, kaya dapat ayusin talaga para hindi siya umapaw. Pag iluto hindi magbukas, kasi yung unang niluto ko dyan nagbukas siya, kaya iniingatan ko na masyado na magdikit siya. Tingnan natin ang siupaw. Wow, kunting kimot na lang na maluto siya, mga 1 minute more. Perfect. Luto na. Ito iluluto pa lang. Ayan, luto na ito. Ito ang iluluto pa lang. Marami pang iba. Maraming salamat.